Good day mga ka-sports natin dyan. Capital One susubukin ang Zeus Coffee, makalusot naman kaya sila. Farm Fresh Foxes, Cherry Tigo, alas 4 naman ang kanilang bakbakan. Samantalang ang Zeus Coffee at Capital One magsasalpukan nga sila 6:30 PM. Sila nga ang main event mamaya para sa game. Sino-sino ang mga magwawagi sa dalawang team na ito na magsasalpukan? Ang Zeus Coffee ba ang mananalo kontra sa Capital One, or ang Cherry Tigo naman ang magwawagi kontra sa Farm Fresh Foxes? Yan ang ating aalamin. Mamaya pa ang laban, pero ngayon meron na tayong resulta. Sino-sino ba ang inyong napupusuan? Well, pag-uusapan na natin ito. Kaya't ngayon pa lang ay malalaman na ninyo kung sino ang magwawagi sa dalawang team na ito. Kaya't panoorin nyo ang ating pinaka-latest at update pagdating sa larangan ng volleyball, sapagkat ngayon pa lang meron na nga tayong resulta ng mananalo. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Kung ngayon ka pa lang napadpad sa aking YouTube channel at bago ka pa lang, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Salpukan ng Cherry Tigo kontra sa Farm Fresh Foxes. Mangyayari nga yan mamayang alas 4. Farm Fresh Foxes at Cherry Tigo, sino ba sa kanilang dalawa ang tunay na malakas at sino ang titiklop? Well, eto na nga ang ating opinyon. Pag-uusapan na natin to, bagamat kahit sabihin natin na halos veterana na ang mga players pagdating sa Cherry Tigo at may additional pa nga silang Risa Sato, pero sa tingin ko ay hindi pa kakayanin ng Cherry Tigo ang nasabi nating Farm Fresh Foxes. Kahit ang Farm Fresh ay nasa mababang standing sa kasalukuyan, pero kita natin na mas maganda ang galawan ng Farm Fresh sa conference ngayon. Kung ikukumpara natin pagdating sa Cherry Tigo na minsan ay nagiging off pa ang kanilang mga spikers, kahit nga si Aragalang minsan ang kanyang last game nga ay naka 4 puntos lamang ito. So ibig sabihin, kung hindi nga babalik ang galing ni Aragalang ay mahihirapan talaga silang mapatiklop ang Farm Fresh. Kinakailangan talaga na may mag-level up pa na ibang mga players gaya nga ni Abby Maraño, kung saan nga naka 5 puntos lang nga ito ng nakaraan games rin. Dapat talaga ay magkaroon ng double digits ang mga seniors ng nasabi nating Cherry Tigo kung gusto nga nilang manalo. Wag puro angas. Kinakailangan talaga ay pumuntos sila ng maraming scores kung gusto nga nilang manalo. At pagdating naman sa Farm Fresh Foxes, sinisigurado ko na mananalo talaga ang nasabi nating team ni Tricia Tubo. Lalo't ngayon ay bumalik na nga ang malakas nilang spikers na si Jolina De La Cruz. Ito talaga ang hinihintay na break ng Farm Fresh Foxes, na gumaling na at bumalik ang dating lakas ni Jolina De La Cruz, at nangyari na nga ito ng kanilang last games kung saan player of the game agad itong si Jolina De La Cruz at naka double digit agad ito. 20 plus points ang kanyang ipinuntos. Grabe, iba talaga ang nag-iisang Jolina De La Cruz. Matcha-challenge ng husto itong si Aragalang, dahil alam naman natin na dati nga silang magka-teammate ni Jolina, at isa nga itong si Jolen sa pinakamalakas rin na masasabi nating spiker. Tapatan talaga mamaya versus Aragalang. Sino talaga sa kanilang dalawa ang may ibubuga? Well, pagdating talaga sa dalawang ito, bata pa kasi itong si Jolina De La Cruz, at talagang kahit sabihin natin na galing ito sa injury, ay mas malakas na siya ngayon sa kasalukuyan seka kay Aragalang. Tapos na ang panahon ni Aragalang. Nang panahon niya sa UAAP ay talagang namayagpag ang karera ni Aragalang, pero pagdating nga dito sa PVL ay medyo nagiging off na talaga itong si Aragalang. Kung ikukumpara natin kay Jolina De La Cruz na talagang bata pa ito at may angkin kagalingan talaga, malakas pumalo at mautak rin. Lalo't meron pa silang
Caitlin Biray, meron pa silang Trisha Tubo at napakarami pang mga players dito na pwedeng hugutin ng kanilang coach para nga ipasok sa loob ng court. At lalo na kung makabalik pa si Rachel Andakis ay talagang makikita natin na ang leadership ni Rachel Andakis ay napakaganda at buhay na buhay nga ngayon ang Farm Fresh Foxes dahil kay Julina De La Cruz. Magaling pa ang kanilang setter na si Romero. Iba rin itong si Trisha Tubo umatake at Caitlin Biray. Meron pa silang Alyssa Bertolano. Sobrang dami talaga mga players na mga magagaling dito pagdating sa Farm Fresh Foxes. Lalo na yung mga bench nila ay masasabi natin na kahit ipasok mo ay pupuntos at pupuntos talaga. Mahihirapan ang Cherry Tigo na makalusot. Ngayon ay puspusa na nga ang pag-training ng nasabi nating team ng Farm Fresh para nga pataubin mamaya ang kupunan ni Abby Maranyo. Mangyari naman kaya ito? Sa tingin ko, baka mangyari naman ito kung hindi nila mapipigilan si Ara Galang. Dahil magaling naman si Ara Galang kung tutuusin. Dito naman tayo sa Capital One, Solar Spikers kontra naman sa Zeus Coffee. Well, malakas naman ang Capital One at medyo palaban, lalo na si Irish Tolinada. Pero sa totoo lang, kukulangin talaga sila sa power sapagkat ang nadagdag lang naman sa kanila na magaling ay si Trisha Genesis. Medyo ng last game nga, pangit ang mga nilaro nila at ito nga lang si Genesis ang naka-double digits. Well, mga ka-sports, kulang na kulang talaga. Alam nyo kung bakit? Minsan kasi ang mga players ng Capital One ay nag-o-off. Magaling lang naman sila noon at malakas dahil malakas nga si Marina ang kanilang import noon. Kaya umakyat ang kanilang standing. Real talk yan. Mas malakas na sa kanila ngayon ang Zeus Coffee sapagkat kitang-kita naman natin na ang nasabi nating malakas na team Kremlin Cool Smashers pinahirapan nila Choco Mucho kahit may sisirundi na pa at matatangkad ang players ng Titans ay nahirapan nga pagdating sa laban dito sa Zeus Coffee. Kaya kung ako yung tatanungin, 100% mananalo ang kupunan ng Zeus Coffee kontra sa Capital One. So yan na nga ang aking prediction mga ka-sports. Kayo, ano naman ang inyong prediction? Sa tingin nyo, sino ang mananalo? Basta sa akin, ang mananalo ay ang Zeus Coffee mamaya at ang Farm Fresh Foxes. Tagaan nyo yan sa bato. Never pang nagkamali ang ating prediction. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.